Nakalagay naman sa Ten Commandments na thou shalt not kill. Pero pag ginawa mo ito, ito ay isang malaking kasalanan sa Diyos. At ito ay labag sa kanyang kalooban tayo. If Jesus has stopped right there, all of us would probably clap our hands and cry out, Amen, that's right. Murder is wrong. Show no mercy to those who take innocent lives. Pero, Jesus went to suggest this, that being angry in your brother is just as serious as murder. Our amen would go on stop because each of us became guilty before God. Killing is a terrible sin, but unrighteous or unjustified anger is great sin as well because it also violates God's command of love. So hindi lang pagpatay ang malaking kasalanan. Malaking kasalanan din sa Diyos ang pagkamunang galit ng walang dahilan. Dahil ito, nilalaban mo ang utos ng Diyos para na pag-ibig. Pero bago tayo sinasabi din sa Biblia na ang galit na may tamang dahilan ay hindi pinagbabawal. Katulad, si Jesus ay nagalit sa mga tindero nung pumunta siya sa templo dahil nakita niya na imbis sila na sumasamba sa Diyos, ginagawa nila itong parang bahay ng mga magnanakaw. Pero sa kanyang pagkagalit na ito, hindi siya nagkasala. In Ephesians 4, verse 26, in your anger, do not sin. So kung magagalit tayo, huwag tayong gagawa ng kasalanan. At isa pang nung si Moses ay bumaba sa bundok ng Sinai pagkatapos niyang ma-receive ang Ten Commandments, nagalit siya dahil nakita niya yung mga Israelita ay sumasamba sa Diyos. Pero hindi din siya nagkasala sa kanyang galit dahil may tamang dahilan ito. At isa pa, si Jonathan, nung nagalit siya sa kanyang ama na si Saul sa pagkatapos sa buhay ni David, hindi din siya nagkasala sa kanyang galit. Sa ang ibang mga pag nagalit ka, mga kapatid, hindi din ito mali. Pero kung may tamang dahilan tayo, pwede tayong magalit. Pero sa kabilang tao, ang pagkagalit mo ng walang tamang dahilan ay isang malaking kasalanan. Katulad na, nung si Kailan